First question of the year, 2026. Ano ang 1% ng 7 million? Sagot? 70,000. Your answer is correct! Yeah! Hulsam ba ang hanap mo? Mali! Hulsam ba hanap mo? Yon! Hi sa inyo mga kahulsam at it's January 1, January 1st, 2026. At yan, syempre lakad pa rin tayo at umuulan na, maambon. Today our topic or wholesome topic is it's 2026. Syempre, simulan natin yung mga typical na New Year na usapan, no? Either papasimula, pero hindi tayo one word ngayon, no? Pero it's a question. More like it's a question. Our question is, or ang pag-uusapan, ang point ng video na to is it really that important in knowing, or paano ba sa Tagalog na nga lang, ganun ba talaga ka-importante kung paano ka nagpasimula? So, kung saan man yan, sa business, sa life, sa relationships, yun ang ating pag-uusapan ngayon. Pero isipan ko sa English kasi parang mas dramatic siya. Ayan yung English. Is it that important in how, when, or where you start? Sa'yo there, ang tanong ko sa'yo importante ba kung paano ka nagpapasimula? Of course. Bakit? Kasi pag hindi ka nagpapasimula, Hindi, kung paano ka nga nagsimula importante yung paano ka nagsimula. Kasi Bakit? pag hindi ka pa nakapagsimula, Hindi, yung paano nga Sabihin natin pinanganak ka sa mundong to, mahirap. Importante ba yon? Bakit? kasi kung hindi mo yun nadating yung ano na yon, hindi ka mapupunta sa Sa? magandang kinabukasan. So para sa importante yun kung paano ka pinanganak, saan ka nang galing. Of course. Okay. Ba't importante sa'yo? Kasi at least nabuhay ako. May point yun. May point yung sinabi ni Der. And some people, or most people siguro, hindi naman siguro most, pero some philosophers, some realists, some ideologists, o basta yung may ibang ng tao na sa kanila importante yun. Kung paano ka nagsisimula, paano ka pinanganak, no? Saan ka pinanganak, anong status ng family mo, anong lugar, yung mga ganyan. At syempre, binigay yan ni Lord. Pero one would also argue, no, na hindi importante kung saan ka nagsimula. So, for example, kung paano ka nagpasimula, pinanganak ka sa mahirap or mayaman, we all end up being an adult, no? Being responsible, having families, having struggles, no? Pero mahirap nga lang ngayong 2026, baka mamaya dala-dala pa natin yung ganung mindset or perspective na sobrang importante kung paano ako nagsimula Kumbaga, hindi level yung playing field, no? Hindi level yung playing ground. So, yung mga tao na nag-earn na sa 2026, mga mukhang mayayaman, or before 2026, ganito na yung buhay nila. So, one can say na parang 2026 ay mas maganda yung mangyayari sa kanila. Pero, I beg to disagree. Kasi, maraming psychologists, even maraming theorists, even sa philosophy, na ninenegate yung fact or perspective na yun. Yung idea na importante kung pinanganak ka ba sa noble families, especially dati, no, na mahilig sila sa yung mga lineage, mga bloodlines, na hindi importante. Hindi importante kung peasant ka man, kung commoner yung dugo mo, yung family mo. Kasi lahat tayo in life, we have equal playing field. God gives us equal chances to live. Hindi ko nanenegate siya gaano kasi kung iisipin natin, it's really important kagaya dati. No? Dati kung may pera ka, kung may noble bloodline ka, or kung saan mang time yan, basta meron kang money, may power ka, meron kang influence yung family mo, you have the chance to be educated, so on and so forth. Pero pag-usapan natin, ba't nga ba importante na ba't nga ba hindi importante kung saan ka nagsimula, kung paano ka nagsimula? Isa-isayin natin Sabi ni Der, importante yon kasi hindi ka mapupunta kung saan ka ngayon, or maybe yung bright future mo,
parang hindi mo ibe-better yung sarili mo, yung condition ng life mo if hindi ka namulat or na-expose sa parang pangit or maybe lowly na environment. Sabihin na lang natin na ganun, no? Yung wordings. May point yun kasi some people, they strive to be better, no? So parang dati sa mga, hindi lang sa anime kundi sa mga movies dati, yung mga commoner, mga peasants, talagang bata pa lang sila, nagpapakahirap sila, nag-training na agad sila to be knighted, no? To become knights, Black Clover. to become, ayun, example yon. Pero hindi lang siya sa anime, pero in real life, no? So marami rin dito sa mundo ngayon na talaga nagsusumikap silang mag-aral, no? Para sa future hindi na yung future nila at yung family nila hindi na ganun, no? So parang maiangat nila sa kahirapan or maybe to live better life. Hindi naman ganun kahirap or maybe yun alam mo na. May point yun eh. Kumbaga parang there's no point in regretting the past. Kasi yun yung nag-fuel sa'yo eh. Yun yung nag-ano sa'yo. Pero, ang gusto ko ring sabihin, hindi siya ganun ka-importante. Kasi, habang tumatanda ka, nakikita mo na lahat ng tao may mga kanya-kanyang struggles. It is important sa umpisa, but as long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Hindi, as long as we're breathing, no, nakikita natin na yung opportunities, ayan, para ikaw na yung gumagawa ng sarili mong opportunity eh. Hindi ka na pwedeng magsabi ng, oh, I blame the stars, I blame the fate, no? The fates. I blame destiny. I blame my birth, no? I blame my blood. Hindi ganun eh. I blame kung saan ako nag-aaral o saan ako pinanganak. Hindi ganun. You have the choice. You have the will. And makikita natin yun sa maraming mga psychologists and mga theorists. Hindi na ako magbabanggit ng mga yun. Hindi naman to in-depth guide o studies o curriculum sa college. This is just a philosophical talk, no? Magandang pag-usapan ngayong taon kasi marami mag-iisip ngayon na, oy, first day dapat mag-jogging na ako, dapat maglakad na ako, dapat ganito gawin ko. Tapos marami sa inyo baka nafe-feel nyo na pag hindi ko nagawa to, buong year ko ganito na 2026, I'm messing it up, ganyan. Hindi. So, dun papunta to, no? I-conclude na natin. Mabilis lang na ayoko nang palalimin gaano. Importante ba na kung paano mo nasimulan yung 1% mo? Yung unang tanong ko kay Sander kanina. Hindi siya importante. Pero ang main point nito is this 2026, kung paano ka nagpapasimula, no? Kung paano ka nagpapasimula sa buhay ngayong taon. Ganun ba siya ka-importante kung anong gawin mo sa first week mo? Kanina nga nung naglalakad kami may mga sumalubong nga sa amin na na kakatapos lang mag-inuman, nagkukulitan doon, binati kami ng Happy New Year. 'Di ba? Yung first day sa probinsya and sa ibang lugar sa Philippines, no? Ganun yung mga pagse-celebrate. So importante ba 'yun na parang sinayang ba nila yung buong araw nila na lasing tapos tulog, ganun. Pero kinabukasan naman, magatrabaho na yung mga yan. As if nothing happened. So, ganun ba ka-importante siya? Para i-beat mo yung sarili mo na, hindi ko na na-hit yun. Yung sa first day, dapat naka 10,000 steps kami. So, hindi ko natutuloy. Ganito na. It's not. Hindi siya ganun ka-importante. Sa ganung regard, ha? Gusto kong sabihin sana na, at least yung first day ng taon nakapag-exercise kami, pero hindi ngayon yung point ng video na to, no? Ang point nito is kahit tinamad ka o anumang nakahilata ka ngayon, nagre-relax before going to work, siguro bukas or kung kailan man, hindi ganun ka-importante. This is day 1 of 2026 and I'm Joey saying na hindi importante kung anong ginawa mo ngayon. Kung nag-relax ka lang, kung ano mang pinagagawa mo ngayon, kumain ka lang buong araw, hindi niya sineset up yung buong year mo na maging ganun ka lang. Kasi I would still believe in people changing. Mas gusto kong paniwalaan yung psychology, yung science, and yung logic na kapag gusto mong magbago ka. Pag gusto mong mag-exercise ka.
Hindi yan yung, ay hindi ko year ngayon eh. Kasi iba yung ano ngayon. Ito yung mga signs, ito yung mga zodiac signs na okay ngayon. Hindi yun. Ano pa? Hindi ako gaanong okay ngayong taon kasi sa handa namin sa bahay wala kaming prutas eh. Hindi ganun yun, no? So yun yung mga mga parang backgrounds natin na dapat medyo nilalagas na natin, no. Medyo dapat nag-shedding na tayo this year 2026 at yung mindset na yun na last year ilang taon na ganito na yung buhay ko. So ngayong 2026 wala namang pinagkaiba yun kung maging ganun din yung buhay ko. Hindi. Be the change that you want, no. Gawin mo. Ang dami namin ng paraan ngayon, no? Mag-post ka, mag-video ka, mag-advocate ka. Ikaw yan. So yung pag-i-start mo, this is parang wala pa nga to sa 1%. Ano nga bang 1% ng 365 or 366? It'll be 3. So first 3 days, parang 3.6 or 3.5 yun ang 1% ng buong taon. So yung first 3 days mo, kung ano yung gawin mo sa first 3 days mo, yun na ba yung magdi-dictate ng buhay mo sa 2026. Again, marami magsasabi, oo, pero I would argue din na hindi. Malay mo sa February, doon ka magsimula. Kasi yun pala, Chinese ka pala, yun yung culture nyo, yun yung Chinese, yun yung New Year nyo, di ba? So, or maybe ang fina-follow mo na calendar is yung totoong calendar dati, hindi yung ngayon. Kung alam nyo yung sinasabi ko. So, is it really important? Hindi. Pero am I motivating you na gawin mo na dapat yung gawin mo na yung dapat mong gawin? Oo. Siguro. In a way. This is Joel Maglipon, always leaving you with this. Always remember that you are loved, you are blessed, and that you will be a blessing in Jesus' name. Happy New Year, everyone, and happy 2026. Blessed 2026 to you. Huwag mo nang isipin yung 1% na yan. Kung before going to work, gusto mo lang mag-relax, go. Pero kung naiisip mo, it will affect yung buong taon mo, edi gawin mo. Diba? Am I here para i-dictate yung buhay nyo? No. But am I here para makapag-isip kayo? Yes. So, yun. Stay wholesome. Bye. God bless.